ano nga ba yung services and covered ang covered po ng Z-Benefit Package? Yes. Well, basically, katulad ng, it's really a developmental delay. So talagang kailangan yan is yung mga sessions with the developmental pediatrician, which incidentally, Cheryl, is also a challenge kasi konti lang. Yes, Konti very lang limited. yung doktor na developmental pediatrician. So very, very challenging yan para sa ating mga pasyente. At any rate, dun po sa ating mga ganyan, syempre, di ba, kinakailangan muna na i-assess yung ating mga pasyente na nakikita kung ito ba talaga ay developmental delay or hindi naman. So, kasama sa ating serbisyo, yung assessment. So, and with the assessment, kung makikita, may bayad po yun. Tapos kung makikita na talagang ikaw ay merong developmental delay, nagkakaroon ng mga developmental sessions. And yung sessions na yon ay binabayadan din po natin. Normally, ang binabayadan natin up to maximum of 9 sets, and per set, merong 10 sessions. So kasi ganun ka-limit dapat yung pagpapacheck up at yung pagpapakonsulta. And then, of course, makikita natin kung nag-i-improve and all. So, again, after the sessions and the consultation, nagkakaroon uli ng tinatawag na discharge assessment or evaluation. So, again, kasama yun sa serbisyo at pinabayadan din natin yon. So, yung mga serbisyo na yon ng developmental pediatrician or any paramedical ay kasama sa ating pinabayadan. Together with assistive devices, Cheryl, katulad halimbawa. So sa mga developmental, so yung mga sessions na yon, kung halimbawa naman ikaw ay may problema sa mata, ikaw ay bata na may problema sa paningin, we also cover for prescription glasses. And then kung halimbawa naman ikaw ay may problema sa pandinig, we cover for hearing aids. And then, kung ikaw ay merong motor problem, yung hindi ka gaano nakalakad or hindi ka gaano nakakatayo, we cover for assistive devices like wheelchair. Dok, kanina nabanggit nyo, no? Di ba, after the assessment, syempre, dan malalaman kung kailangan ng rehabilitation therapy, no? Physical therapy noong isang bata. So, sabi nyo po ay maximum of 10 sessions? 10 sets. Bale, ano siya? 9 sets and per set, maximum of 10 sessions. 9 sets. When you say 9 sets, meaning 9 sets in a year? Yung buong pakete po natin would cover sa pakikipag-usap kasi natin sa isang sa mga experts, the 9 sets would actually cover na makikita mo na meron ng improvement doon sa bata. So yung 9 sets na yun, sinaset natin for the whole package, and then doon sa first set is meron kang 10 sessions with it. So kung titingnan mo, para siyang 90 sessions maximum. Maximum na po yun, like lifetime, sa buong buhay na, sa buong lifetime. Yes. Yes. And then after nun, nagkakaroon na ng discharge assessment, and then pwede ka ng turuan or yung pong ating mga kasama sa bahay or support group on how to continue the therapy. Kasama yon, like the home therapy. Basta, kumbaga na-adapt na rin nung family or nung parents kung ano yung mga pwedeng gawin na sa bahay. Correct. Kumbaga kasama na yun sa package. Kasama yun. Hindi lang yung pasyente yung tuturuan, but also yung kanilang support system. So again, sino po yung pwedeng mag-avail ng benepisyong ito? Okay, of course, all PhilHealth members kasama yan. Dapat, diba? At saka, wala nang excuse mga kapatid. Inuulit natin, bawat Pilipino dapat ay PhilHealth member. Yes, correct. But since ito pong benepisyo na ito is specific for children, so ito po ay para dun sa mga less than 18 years old.
So, So 17 years old and 364 days, pwede pong pumasok sa children with disabilities. But the good thing, Cheryl, is meron na rin tayong bagong labas na benepisyo for adults naman. It's a physical medicine and rehabilitation. Ganun din. Meron ding mga sessions kung kailangan ng PT, OT, at kung kailangan ng assistive devices. Kasama rin po yung mga benepisyo na yan. And that is for adults naman. That's good to know. So again, yung limit po ng therapy session ay yan po ba ay may limit din pagdating sa rates? So rate? Wala naman. Rate card po. Rate yung presyo. Yes. Oo. Meron tayong limit hanggang 3,000 to almost 5,000. Yun yung ibinabayad natin per session. Per set. Per set po, which is 10 sessions. Parang lumalabas, kung 10 sessions yan, 500. parang 500, ano po? 500. Yes. Mhm. Okay. Included din po ba yung gamot, maintenance, or strictly check-ups at therapy lamang po? For this benefit package, excluded po natin ang mga medications being prescribed by the doctor. Yung po mga laboratory and diagnostics like yung mga brain scan kung kinakailangan, yan po ay exclusion doon sa ating benefits. Sa ngayon po, ang kasama doon sa ating benefits are the therapeutic sessions and of course, the assistive devices. Mhm. Gaano na po? So, kailangan, di ba, Doc? Kailangan, accredited, of course, para tanggapin nila yung PhilHealth. Pero, Yes. ito po ba ay accepted sa, ginagawa, sa lahat? Sa lahat po ng ospital din, na accredited ng PhilHealth? Sa ngayon, Cheryl, since this is a Z-benefit, contracted ito sa mga contracted hospital. So, hindi siya sa accredited lang. Kino-contract talaga siya, nag-a-apply ang mga ospital na merong kapasidad or capability to provide such treatment. Mhm. So, yung may mga doktor, yung member ng multidisciplinary team ay meron silang OT, meron silang PT, meron silang supplies for the assistive devices. So, nag-a-apply sila. So, currently nationwide, we have around 20 contracted hospitals to provide this V-benefit package. But we are looking now into also contracting kung meron na napapasa sa compliance yung pong mga non-hospital based na mga clinic like PT, occupational therapy clinic, or speech therapy clinics, kung sila ipapasa sa requirement, and then specific yung service nila for speech pathology and all. So we are looking into that para mas madami yung access. So pag interesado yung mga ganitong specialized clinic, ano po ang pwedeng gawin? Kasi baka medyo nakatutok, sabi nyo, first, medyo challenging yung sitwasyon natin eh. First, very limited yung ating mga doktor, sabi nyo nga, Doc. Oo, kahit kami, even sa may mga nakakausap akong doktor, hindi na rin sila namamahinga. Yung iba, from Luzon, may mga days lilipad sila sa Visayas or Mindanao para din maabot yung mga kababayan natin doon, yung mga batang may developmental delays, diba? And then also, ang schedule, maghihintay ka rin kasi nga sobrang puno, kahit na siguro mga kapatid gustuhin ng PhilHealth na mas damihan yung ma-accredit na ospital, na doktor dito sa Z package po para sa mga bata na may developmental delays, very limited talaga yung sitwasyon. Pero again, kagaya po niyan, hindi may mga buti you're considering now, Doc Ish, sa PhilHealth na yung small clinics that specializes on therapy, speech therapy, physical therapy, yung mga PT, ay kino-consider na rin. So, paano po mag-a-apply, Doc, kung interesado? Well,
para po makapag-apply, actually, meron na po tayong pinapilot sa clinics, no, para dyan. So kung meron po mga application, meron po tayong tinatawag na application for contracting. Yan po ay makikita sa ating website para po makita nila yung mga requirements for compliance purposes po. Siyempre, meron pong mga requirements tayo kasi kailangan nating masigurado na unang-una nabibigay yung lahat ng serbisyo na kanilang ino-offer at nabibigay ito ng legalidad. Ang isa nga nating issue actually dyan, Cheryl, is yung mga clinics na ganyan, yung mga OT, PT, hindi pa kasi siya nililisensahan ng DOH. So we need to come out with the safety standards also to make sure na yung mga services na binibigay ng mga PTs and OTs are actually safe and of quality para sa ating mga miyembro. But, of course, kung gustong mag-apply, meron po tayong mga tinatawag na application po for contracting na sa ating website naman at www.pilot.gov.ph.